Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ko, pataka rajud ning si Raul. Pataka rajud ning si Raul, no? Pag TikTok na lang Raul. Panoorin natin ito mga lord. Sir, pagpapatuloy ko po on defense of our sovereignty, nandyan po ang United States, which actually ay hindi naman bahagi ng ASEAN. Hindi siya party, supposedly dun sa issue sa West Philippine Sea. Ano po ba yung magiging way forward natin? Kasi as a young representative, Madam Chair, ang dating po sa Young representative, utot mo sarili akon ka, dilawan representative, hindi yang wag mong idamay ang mga kabataan, sira ulo ka talaga. Sa akin, it's like we're trying to defend our sovereignty against one country by giving up our sovereignty to another country. So, is it a sustainable way to defend our territory, Madam Chair? Madam Chair, salamat po sa tanong. Ang dinidepensahan po natin ay ang rules-based international order. Ang nagko-constrain ho sa mga bansa ay international law at UNCLOS. Yun po ang ginagawa natin sa mga kaalyado natin. Ini-enforce natin ang UNCLOS. Ang sinasabi po ng ating mga katunggali, kino-contain natin sila. Hindi po totoo yun. At pag nagsabi ho kayo na kino-contain sila, inaamin nila na gusto nilang lumaki at manakop, mag-expand, kumupkop. Kaya tayo po ay may mutual defense treaty at may alyansa po ng iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na po ngayon na lumabas ang 10-dash line ng China, mas lalo hong maraming sumang-ayon sa pwesto po ng Pilipinas. Ang pag-aalyansa po ay hindi bago. Ang China rin ay nag-aalyansa sa ibang mga bansa. Sila po ay active sa kanilang alliances. At ano po ba ang nangyari? Hindi ba po ang Scarborough ay kinupkop? Kinupkop ba tayo ng Amerika? Hindi naman po eh. At ako po ay very, very cognizant na kailangan natin ng independent foreign policy. Dahil ang China po, kailangan po natin at napakalaking merkado niyan. Pero kung patas po ang laban, wala po silang inaako na teritoryo natin, di sana po wala tayong problema. Tama. Yun lang naman po ang akin. Madam Chair, tayo din naman po, ako tingin ko yung from 9-dash line naging 10-dash line na yung sa China. Imaginary po yan, dapat hindi yan nakilalanin. Pero Madam Chair, ang gusto nating mas mapag-usapan pa, Madam Chair, paano natin yan gagawin? Imaginary yan, target po ng China yan sa tingin namin dahil paunti-unti po ang kanilang pag-expand. Yeah, Madam Chair, when I say na imaginary, ibig sabihin dapat hindi yun kinikilala kasi walang basis naman talaga yung 9-dash line tsaka yung 10-dash line. And tayo, we assert no, na yung West Philippine Sea, yung ating exclusive economic zone, dapat atin yan. And no made-up map by China or any other country should change that. Yun nga. Pero Madam Chair, paano natin yan gagawin? Kasi, for example, majority of Filipinos gusto namang ma-defend yung West Philippine Sea through diplomacy or peaceful means. Hindi po yung nagwa-warmongering tayo sa Asia-Pacific or sa West Philippine Sea. Also, Madam Chair, Presidential Envoy to China, Teddy Boy Locsin Jr., said the Philippines has no plans of going to war with China. Pero bakit po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay magkaroon na ng digmaan sa West Philippine Sea? Hindi po ba yun na dangerous para sa atin tsaka sa lahat ng mga kababayan natin? Hindi po ganun ang aking pananaw. Sino ba ho nagwa-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po, malayo po at ayoko pong magkagera. Ngunit, ang diplomasya po, pag hindi natin binakapan ng katatagan sa paraan ng pagkakaroon ng matibay na kapabilidad na tayuan ng iyong sarili, baliwala ho ang democracy, lalo na sa determinadong malaking bansa na may hangarin na
kupin ang buong South China Sea. Yeah. Madam Chair, tingin po natin hindi tayo dapat mamili kung sino yung mga bansang gusto nating pigilan sa kanilang mga hegemonic na ginagawa. Kasi China does that, no? Undeniably. Pero decades na rin na ginagawa din yan ng United States sa iba't ibang regions na ating planeta. Kaya Madam Chair, ito ang Planeta. Ano, ng tokwa naman no. Alam mo, may binabanggit mong planeta. O doon ka sa Mars, punta ron. questions. Ginagawa sa Pilipinas yun. Ambot ni Moraol. Di ba? Parang alam niya ang sinasabi niya. Sino ka ba? Di ba? Oo nga. Yun yung pinagtataka ko. Bakit andyan ba yan kada budget hearing? Oo Bakit? nga. Dapat wala naman siya dyan. Pero pakialam na sa pagdating sa usaping budget hearing. Pakialam meron talaga yan, no? Kung sira ulo talaga eh. Bakit nangingialam yan? Ano bang alam? Ano bang alam niya? Pati West Philippine Sea na issue? Ano ba alam mo? Di ba bakit napunta ka na dun sa gera-gera? Di ba? Yung mag-ROTC nga ayaw nyo. At kung ano-ano pa mga pinagsasasabi mo. Ay naku Raul, mag-TikTok ka na lang. Or di kaya, ang humarang doon no, sa West Philippine Sea, yung mga NP. Dapat talaga hindi na pinapapasok to pagdating sa mga ganyan. Dapat eh, binaban na sa Senado to eh. Ang kapal pa ng mukha niya magtanong-tanong ano. Ano kaya kinalaman itong kumag na to, no? Kung ano-ano yung mga tinatanong niya yun. Pati planeta nababanggit eh. Sira ulo talaga eh. NPA. Ang humarap sa China, yan, yung mga NPA para magkasilbi. Kung ano-anong pinagsasabi, akala mo naman talaga. Di ba? May solusyon siyang bit-bit. Di ba? Wala naman siyang ibang Kaya nga, solusyon na sinasabi. yung solusyon na sinasabi niya, puro kan lang naman. Haka-haka lang naman yung mga pagbibintang niya, mga tanong niya, wala namang katuturan, gano'n. Dunong-dunungan. Talaga tong si Manuel eh. Napaghalatang sira ulo. Hindi puro batikos lang. Puro kung ano-ano lang. Tapos ito no, di ba mambabata sila? Yung mga tanong kasi ni Raul, di ba, yung mga tanong niya ay parang gusto niyang i-reveal yung plano ng Pilipinas. Di ba? Sa China, sa Amerika. Nag-iisip ka ba? Di ba? What if sinabi yung plano tapos makita ng China? Oo. Eh kumakalat yung video nyo, di ba, sa social media platform. Ewan ko ba itong sila, Raul, kung nag-iisip ba? Talagang pinapahamak nyo, no? Pinapahamak nyo ang bansang Pilipinas. Kayo talaga mga makakaliwang grupo, wala na kayong ibang inisip kundi paano pabagsakin ang Pilipinas. Sa palagay mo ba, Raul, pag ilantad, no? Pag ilantad ng Pilipinas ang plano niya sa West Philippine Sea, magiging okay lahat or mas magkagulo? Hay, Diyos ko. Buti pa ako na hindi mababatas. Buti pa ako na ordinaryong citizen lang na iintindihan eh. Next time, Raul, kung magtatanong ka, yung may saysay, bakit ka ba andyan? Lahat na lang andyan ka. Napaka-bida-bida. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.